Si Charlie Chu Haisai Ang, na karaniwang tinutukoy bilang Atong Ang, ay isang negosyanteng Pilipino na kilala sa kanyang pagkakasangkot sa mga industriya ng gaming at cockfighting. Nakakuha siya ng pambansang pansin noong 2001 nang siya ay naging isang co-accused sa impeachment trial ng noon Pangulo na si Joseph Estrada, na may papel na ginagampanan niya sa pag-trigger. Siya ay isa sa mga nakakaintriga at financially significant figures sa Philippine commerce. Siya ay ang tagalikha ng Esabong, ang katumbas ng online ng tradisyonal na cockfighting, at siya ay nagtipo ng isang napakalaking kapaki-pakinabang na negosyo. May epekto siya sa libangan, real estate, at mabuting pakikitungo bilang karagdagan sa paglalaro. Ang kanyang karanasan ay nagsisilbing katibayan ng pagiging epektibo ng digital na pagbabagong anyo. Siya ay nakinabang mula sa isang industriya na kasalukuyang humahawak ng mga wagers na nagkakahalaga ng tinatayang 60 billion pesos buwanang sa pamamagitan ng pagdala ng isang centuries-old betting custom online. Binago niya ang paraan ng mga tao sa Pilipinas na tumaya sa palakasan sa pamamagitan ng pamunuan ng kanyang kumpanya, ang Lucky 8 Star Quest Inc. Si Atong ay ang chairman ng Pitmasters Live at ang may-ari ng Lucky 8 Star Quest, isang major online cockfighting platform. Siya ay co-founded ng Ultimate Fighting Cock Championship at tinutulungan ang pagpopondo ng mga koponan ng cockfighting na nagpapadala sa kanila sa mga kompetisyon, at na-rebranded ang kanyang sarili bilang isang mahilig sa cockfighting. Pinansyal niya ang mga koponan ng cockfighting at ipinapadala ang mga ito sa mga kompetisyon na may mataas na roller. Ang layunin ng UFCC ay upang itaguyod ang disiplina, paggalang, sportsmanship at camaraderie sa mga tagahanga ng pakikipaglaban sa cockfighting. Siya ay dating kasangkot sa ipinagbabawal na laro na kilala bilang huweteng, at kalaunan ay lumipat sa legal na katapat nito, ang maliit na loterya ng bayan, na pinatatakbo sa ilalim ng mga auspice ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Noong 2019, ang Meridian Vista Gaming Corp., ang kumpanya ng gaming kung saan siya ay isang consultant, ay sinasabing kumikita ng halos 50 million pesos sa isang araw at iba pang pagsusugal, na nag-uudyok sa Bureau of Internal Revenue upang magsagawa ng isang pagsisiyasat. Higit pa sa kanilang mga pangunahing pakikipagsapalaran, ang negosyo at portfolyo ng negosyo ng pamilya ay maaaring magsama ng mas maliit na mga negosyo o pamumuhunan na sumasalamin sa kanilang malawak na entrepreneurial legacy. Ayon sa ibang balita, maraming mansyon si Atong sa mga eksklusibong mga subdivision sa Pilipinas gaya ng Forbes Park, Dasmariñas Village, Alabang at sa Tagaytay, ngunit hindi ito ipinapakita sa publiko dahil isa siyang private na tao. Ang lahat ng kanyang ari-arian kasama ang mga real estate, mansyon at mga mamahalin sports car ay hindi niya piniflex sa mga tao. Habang si Atong ay isang napakamayaman na individual dahil sa kanyang esabong na negosyo, bagaman hindi alam ang kanyang tumpak na halaga ng net worth, inilalagay ito ng mga pagtatansya sa lugar ng multi-billion peso. Ang kayamanan ni Atong ay hindi malinaw na nai-rate sa mga tuntunin ng isang tiyak na halaga ng net worth, ngunit ang kanyang esabong, o online na cockfighting na negosyo ay bumubuo ng isang makabuluhang buwanang kita nito. Noong March 2022, iniulat na ang kanyang kumpanya, ang Lucky 8 Star Quest Inc., ay nakakuha ng isang monthly gross income na 3 billion pesos, ayon sa pagdinig sa Senado. Ito ay kumakatawan sa 5% ng kabuuang 60 billion pesos buwanang kita na nabuo ng industriya ng esabong sa oras na iyon. Matapos ang mga gastos at komisyon sa mga ahente, ang kanyang kumpanya ay nagpapanatili ng kita na 800 million pesos hanggang 900 million pesos bawat buwan ayon sa isang ulat ng balita. Ang esabong, isang digital na extension ng isang matagal na kaugalian sa kultura sa Pilipinas, ay higit na responsable para sa pag-angkin ni Atong sa kahalagahan sa pananalapi. Ang cockfighting ay nasa loob ng maraming taon, ngunit ang pag-imbento ni Atong ay ginawa itong online, na pinapayagan ng milyon-milyong mga bettors na ma-access ito around the clock, kaya ang epekto ay naging kapansin-pansin. Ayon sa mga ulat,
Ang kanyang samahan ay tumatanggap ng bilyon-bilyong mga wagers bawat buwan, kung saan ang isang sukat na bahagi ay naging pera. Dahil sa kakayahang kumita nito, ang eSabong ay isa na sa Southeast Asia's fastest-growing gaming markets. Habang ang kanyang buwanang kita ay malaki, mahalagang tandaan na ito ay kita mula sa kanyang negosyo at hindi direktang isinalin sa kanyang personal na halaga ng net worth. Ang iba pang mga kadahilanan, tulad ng pamumuhunan, pag-aari, at pananagutan, ay kailangang isaalang-alang upang matukoy ang kanyang pangkalahatang kayamanan. Bilang karagdagan, ang industriya ng eSabong ay nahaharap sa pagsisiyasat at legal na mga hamon, kabilang ang pagbabawal ng gobyerno. Ang kwento ni Atong Ang ay isa sa madiskarteng pagbabago at walang tigil na ambisyon. Nagpakita siya ng isang pambihirang kakayahan upang makita ang mga kapaki-pakinabang na pagkakataon, mula sa paglikha ng eSabong hanggang sa paglaki ng kanyang mga negosyo sa real estate at pagiging mabuting pakikitungo. Ang kanyang karanasan ay nagsisilbing paalala kung paano maaaring gawing maginoo ang mga maginoo na industriya sa mga negosyo ng multi-billion pesos. Siya ay patuloy na isang malakas na puwersa sa industriya ng Pilipinas sa kabila ng mga hadlang sa regulasyon. Sa kabila ng mga iskandalo na kinasasangkutan ng kanyang mga pang-ekonomiyang aktibidad, siya ay nakibahagi sa mga pagsusumikap sa kawanggawa. Ang isa pang aspeto ng kanyang impluwensya ay ipinakita ng kanyang pakikilahok sa lokal na kawanggawa, pagpapaunlad ng komunidad, at tulong sa sakuna. Walang pag-aalinlangan na ang kanyang mga kontribusyon ay nagkaroon ng malaking epekto sa maraming mahihirap na komunidad, sa kabila ng ilang mga kritiko na nagsasabing ang mga inisyatibong ito ay nagsisilbi upang mapanatili ang kanyang pampublikong imahe. Ang pagiging kabilang sa mga pinakamayamang negosyante sa bansa, ang nangunguna sa isang buhay na karapat-dapat sa kanyang pera. Kilala siya sa kanyang mamahaling kagustuhan, nagmamay-ari ng mga masigasig na mansyon, at regular na nakabitin kasama ang mga kilalang politiko at kilalang tao. Gayunpaman, nasisiyahan si Atong sa kanyang pampublikong pagkatao, kaibahan sa maraming mga milyonaryo na maiwasan ang pansin. Ang kanyang kapangyarihan ay karagdagang ipinakita ng kanyang masikip na pakikipag-ugnayan sa mga pinuno sa politika. Ang mga kritiko ay hypothesize na pinapanatili niya ang kanyang pangangibabaw sa mga lugar na pinagtatrabahuhan niya dahil ang kanyang mga interes sa ekonomiya ay madiskarteng nagtutugma sa mga maimpluwensyang tao. Kahit na si Atong ay hindi kasama sa mga pinakamayaman na Pilipino ng Forbes, ang kanyang pinansyal na clout ay hindi mapag-aalinlangan. Kabaligtaran sa mga bilyon-bilyong tulad ni Ramon ng San Miguel Corp., Enrique Razon ng Port Operations, at Manny Villar ng Real Estate, ang kapalaran ni Atong ay nagmula sa isang nakakaingganyo ngunit mabilis na nagpapalawak ng sektor. Dahil ang marami sa kanyang mga pamumuhunan ay pribado, mahirap pa ring sukatin ang kanyang sitwasyon sa pananalapi. Ang mga mapagkukunan ng industriya, gayunpaman, ay nagpapahiwatig na ang kanyang kayamanan ay madaling makipagkumpetensya sa ilan sa mga kilalang bilyonaryo ng bansa.